back to our vlog. It's Happy Friday. It's another weekend or first weekend of January. Happy New Year po and welcome 2026. This is my second vlog and saving memories sa Digital Diary ko sa YouTube channel ko po. Ayan! Tapos na ako mag-work. It's already 3:30. I have online work pa rin ito sa bahay. Hindi kami nag-report sa labas pero may Zoom meeting kami kaya nakaayos ako. Kaya naisip ko na mag-vlog na rin ngayong Friday na ma-save ito sa aking digital diary na halos taon-taon ginagawa ko. Yung saving memories ko kung anong mga na-receive ko ngayong Pasko or what I got for Christmas. Hindi man kami masyadong lumabas or nakipag-meet sa friends and family namin for having more gifts. But kami mag-asawa talaga, we have checklist or we have wish list sa isa't isa. Pareho kaming Santa Claus na pwedeng mag-wish ng aming kaya for this 2025 for Christmas. So, some of our friends, nagpapasalamat kami dahil naalala kami sa mga tawag at text nila sa pag-greet ng Happy New Year at Merry Christmas. And some of friends nagpadala ng mga cards kasi talaga ito sa Amerika uso kapag may okasyon, lalo na ang Pasko, nagpapadala sila ng mga Christmas card na may notes or pictures. And some of them naman naka-receive din kami ng mga gift card from Starbucks, Target, Costco. And may isa pa kaming natanggap yung sa Sinihan, sa AMZ, and I think we have also some of the restaurants. Kaya maraming salamat kasi mali-lesser budget namin yan, magagamit namin talaga. Tuwing nakaka-receive kami ng mga gift card, tinatabi talaga namin para sa ganun makasama namin siya sa budget namin para hindi kami makapaglabas ng pera. Good to hear talaga for me din. Natutunan ko rin sa Amerika na kaysa maghanap pa ako ng ibang regalo, sometimes I buy a gift card for my friends or families or co-workers kapag may mga okasyong kailangan talaga silang regaluhan. Kasi for me, it's a very useful. Like Starbucks, naka-receive kami ng Starbucks. I think $100. Isipin mo yun, kung hindi ka naman palaging nagko-coffee, at least you have gift card for Starbucks. Pag gusto mo magmerienda, magkape, magbanding, at least hindi na kayo maglalabas ng pera. At galing ito sa mga regalo. Kaya maraming salamat yung mga na-receive namin. Yung iba, I have also kasabahan ko sa trabaho, pero hindi naman kasi kami ganong kadamihan. But binigyan nga ako ng gift card for Nordstrom. Napakalaki din, is around 100 yata or 50 something. So, iniisip kong itabi na lang para sa ganun pag may gusto akong bilhin bago ako umuwi. Kasi may mga travels ako at magbabakasyon kami ngayon sa Pinas. So, at least nag-iipon ako ng mga ganong gift. Kung may gusto akong bilhin pasalubong or personal sa akin, sa anak or sa pamilya namin, at least lesser gastos talaga ako. Kaya I'm so happy. Lalo na yung Costco. Costco, maraming nagbigay sa amin ngayon. Mga kliyente ni Bingo, some of my friends din. Pinagsasama namin yon, pwedeng pang grocery namin, personal. Yung iba bilhin namin ng mga pasabay orders namin. At yung iba naman ay pwede namin bilhin na pasalubong sa Pilipinas. So, talagang maganda yung mga gift card kaya. Kaya thank you so much sa mga nakaalala at nagbigay po sa amin ng gift, lalo na sa Target. Ang laki na nakuha ko ngayon. Iniisip ko siya na hatiin na pwede kong bilhin personally ng mga susuotin namin pa uwi kasi most of the time doon namin yung asawa ko para pagka-travel namin hindi na kami maglalabas ng pera. Yung gift card yung gagamitin ko and pwede rin ipasalubong and yun, at least you can prepare and you can budget tipid kayo. Kaya thank you so much sa mga nagbigay. Hindi ko na sila iisa-isahin pero I'm so thankful and grateful dahil naalala niya ako at naalala niya ang aking asawa. Yun. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano mga gift na na-receive ko sa asawa ko. This December, hindi na ako masyado nag-wishlist kay Sweetie. Yung importante lang na naisip namin gamit sa loob ng aming bahay or mga personal taste namin kailangan. May mga iba akong hindi naka-wishlist or naka-wishlist na ng matagal na hindi ko natutupad although na pag-iipunan at pwede namang bilhin. Kaya lang naisip ko hindi muna kasi may big priority kaming tinapos or tatapusin pa at i-extend pa namin ngayong 2026 kasi medyo mabigat siyang nilabas namin. So, okay lang din naman kasi at least doon marami akong lesson natutunan na talagang napaghandaan naman at nagawa naman ang paraan. So, napakabait pa rin ng Diyos. Although kung may mga pagsubok, madali siyang mabigyan ng solusyon kasi talagang ito ay pinaghandaan talaga. So, sasabihin ko yan sa inyo mamaya. Baka may lessons din kayong mapulot, diba? So, this Christmas,
ang wish ko talaga is to organize our kitchen kasi magpo 4 years to 5 years rin kami nandito sa bahay na to. So I asked to the management na i-clean up, pinturahan, yung cabinet para maging maayos kasi nga ako talaga yung very OC or minimalist or gusto ko talaga every time na wala akong ginagawa ay gusto ko talaga naglilinis talaga ako, makutingting talaga ako. Hindi ko ni-waste yung panahon ko lalo na kapag nakapagpahinga na ako, ayoko na nakatenga ako, gusto ko may ginagawa ako. Yung hindi naman ako masyadong mapapagod. So yun nga, nakita ko yung mga kaldero namin. Although last year, nagpalit na kami kasi namili uli kami sa IKEA. Namimili kami ng mga gamit sa IKEA or Marshall, Target. Yan yung mga gusto kong mga brand na maaayos or home goods na hindi naman ganun kamamahal kasi mahilig ako sa sale. So, lalo na nagpapasabay ako or nagbi-business ako ng mga kaldero, ganito. So, in-extrahan ko yun para meron din kami sa bahay. But the last we buy is in IKEA. So, yung iba naming kaldero medyo nangingitim na. Although maganda naman yung panlinis niyo, maayos naman nalilinis, maayos naman yung mga cabinet nyo. Pero maganda pa rin daw, or nabasa ko at na-search ko, na maganda rin talaga na mga 3 months to 4 months or yun nga, katagalan 4 months, hindi natin pinapaabot ng taon na masyadong maitim na ang ating kaldero. Hindi ito sa kaartihan, kung may budget naman tayo at gusto nating safe at hindi tayo magkakasakit, ay talaga namang usisiin din natin yung mga gamit natin sa kusina. Bakit? Kasi ito yung ginagamit natin pangkain na pwedeng mag-cause ng sakit sa ating katawan. So, syempre, kung may mga budget tayo sa ibang bagay, why not naman na may budget din tayo sa loob ng ating tahanan to make it safe para hindi din tayo magka-problema or magkasakit. So, ganun ang aking duty bilang asawa. So, I check everything. Hindi naman to sa kaluhuan or kaartihan. Ito'y safetyness. Kasi pag tayo nagkasakit, mas dobleng isipin, mas dobleng problema, mas dobleng gastos, di ba? Doon na tayo sa alam nating safe tayo na alam mo yon na ang lahat ay mapayapa sa loob ng tahanan, di ba? So sabi nga ni Bingo, ako yung mausisang wife, pero hindi man siya perfect, pero gusto ko talaga naaayos siya at na-organize talaga siya. So yun nga, nilagay ko sa wish talaga. Wish list na gusto ko talaga ng mga set na kaldero kasi yung iba ay ile-let go ko na. Kasi yung iba ay matagal na, yung iba regalo pa ng mga office mate ni Sweetie, most of the time our friends, ganun na mga binibigay gamit sa bahay. Kaya masaya ako kasi minsan hindi talaga kami nakakabili at ang gaganda pa ng brand na nireregalo sa amin. So yun nga, ang ginawa ko is nag-start na akong magtabi. Pero syempre, hindi lang naman ako nakatira dito. So, I consult to my husband kung okay na siyang i-donate or itapon. Kasi kaysa naman i-donate namin na magkokosing kami ng sakit sa iba, ayoko din naman ng ganon. So, yun nga, ang ginawa na namin is itatapon na, nag-clean it up na rin kami, and dumating na rin nung bago magpasko yung mga request ko kay Santa, Bingo, Eric, Tan. Ayan, so ipapakita ko na lang sa inyo kasi halos gagamitin na namin ngayon dahil gusto na namin magamit sila. So lilinisin na namin siya naman. Ito yung pictures niya, isang set. Maganda yung brand na pinabili ko, ito. Kasi may kasama ng mga pangluto or something. Kasi yung mga ginagamit ko rin sa luto ay hindi na rin magaganda. Although nalilinisan naman natin. But maganda rin na nagpapalit din tayo para hindi na masyado siyang parang kahit anong linis, akala mo ay malinis pero hindi na siya malinis. Nagkukos na rin ng ibang bacteria. So, happy ako sa first gift ni Sweetie. Ito siya, set ng kaldero. Nakuha niya yan sa Amazon, sa online. Medyo expensive siya kasi nga maganda rin yung brand. For me, hindi na kami nanghihinayang kasi para yun sa bahay at para din sa aming dalawa. Kasi pareho na kami natututong magluto pero ang asawa kong pinakamagaling magluto. So give and take kami kung sinong pagod sa amin or sino nakaisip ng gustong menu. Although we love to go out every weekend, masarap kaming kumain sa labas. Pero syempre, iba yung every week na nasa bahay kayo, nagluluto kayo ng masustansyang pagkain, and yung mga lutong Pinoy, mas nai-enjoy naming dalawa. Syempre, sa tulong na rin ni YouTube, tulong na rin ni Mama Panching, ang mother-in-law ko, Mami at Daddy ko nag-guide sa amin, kaya nga talagang masarap kaming kumain sa loob ng bahay. And mas gusto talaga naming namamalengke, nag-grocery. Pero syempre, yung weekend, pag napagusto kami ng Friday, Saturday, or Sunday sa pagsimba or paglabas namin, kumakain talaga kami at nagbabanding kami sa labas.
But pag uwi namin, mas gusto namin fresh at kami ang magluluto. Kaya gusto namin yung kusina namin kahit maliit lang siya, very organized, malinis, mabango, and maayos din yung mga pinaglulutuan namin para mga iwas sa din. So, that is my first wish to Santa at grinat naman niya or binigay naman niya sa akin. Nauutal ako. Sorry naman po. So, ito siya. Ayan. Sobrang happy ko kasi yung brand ay natupad. Although medyo mahal siya. Sorry naman. But for me kasi, wag tayong manghinayin sa mga gamit sa loob ng bahay natin or mga personal things natin kapag tayo bumibili ng medyo mahal. Kasi for sure, matibay siya. Safe tayo at magagamit natin ng matagal. Kaysa naman sobrang mura yung bibilihin natin, maya't maya, palit tayo ng palit, gastos tayo ng gastos. So parang hindi tayo nagbabudget, para nag-aaksaya tayo. So minsan, yun na ma-advise ko, kung kailangan naman natin itong gamitin, personal, sa loob ng bahay, or whatsoever, kung alam ito'y tatagal, maayos, hindi makaka-apekto sa atin, i-go-go na natin. Huwag na tayong magdalawang isip, lalo na kung ito'y na-budget, or napag-isipan, or plano nating bilhin. So, yan, that's my first gift. Ito siya, for kitchen. Ayan. Guys, nagbalik tayo ng angle kasi parang nahihirapan ako, parang nakatungo kong ganyan. So, sundan natin ang aking second gift from Sweetie bago ko din ipasilip yung ibang gift niya. Very simple lang yung mga nasa wishlist niya, kaya i-late na lang natin yun sa kanya. Second gift na binigay sa akin ni Sweetie, last December, ilang beses kaming pumunta, or November pa lang, pumunta na kami, or Thanksgiving, kasi naghihintay nga kami ng mga sale for Black Friday. So, dahil nga kami may small business, isinasabay na rin namin yung mga personal shopping namin, or mga ibang regalong ipapadala namin sa Pilipinas, kasi nga, nagpa-cargo kami for Christmas, last Thanksgiving. And nung pumunta kami Pop Mart, ang pupunta talaga namin doon ay bumili kami ng pang birthday gift sa aming anak ngayong February kasi 18 years old na siya. Wala siyang ibang wish, kaya naisip namin dahil ino-organize niya yung mga collections niya, inaayos namin yung room niya. So naisip namin na bakit hindi kami bumili ng Geronimo niya. Kasi nung nasa Chicago ako, parang binilhan ko rin siya ng Geronimo, pero yung papa niya ang bumili sa amin, niregaluhan niya kami pareho sa Pop Mart. Ako ay Crybaby, siya naman ay Geronimo. Isan ko sa inyo si Geronimo, yan siya. Kung sa kanya lalaki, sa akin babaeng chubby, diba? So, nung December or November, nakabili na siya ng gift para kay Marian ng Geronimo, and sabi niya sa akin, sige na nga Sweetie, dahil may bagong collection ang Crybaby na vacation mode. Ayan, halos sa papanood ko to sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, lahat dumadaan siya sa akin. Kahit na gusto ko siyang bilhin, kahit may budget ako, nanghihinayang ako. Although I have lot of collections, pero yung mga Crybaby ko ay halos regalo sa akin ng mami ko, pamangkin kong si Mika, best friend kong si Kate, si Achi, yung pamangkin ko. At nakabili lang ako ng isa nung, I think November din. Pero ibang, siya, old collections. Tapos, niregaluhan ako ni Tambelina or aking anak ng Pop Mart nung nasa Chicago ko dahil yun ang pinabili niya sa aking regalo. So, I think, hindi pa ako nakakabili ng pangsarili ko. One time pa lang. And this time, sabi ko nga bibili ako to ng iba kasi may gusto pa akong iba, but medyo mahal din siya, parang $38 with the tax. So papatak siya ng $40, magkano na rin yung 3,000 na rin mahigit. So nakakapanghinayang din talaga. But if you do some collection, sabi ng anak ko, you have to keep, kasi pag ayaw mo na, pwede mo yan ibenta. So talagang inaayos ko siya, nakaka-relax siya sa aking working place. Ito siya. Dahil nga nag-online work ako, nasa paligid ko ang very colorful. Of age of 45, mas nare-relax ako kapag yun ang nakikita ko. Parang nare-refresh ako. Feeling ko bata pa rin ako kahit sobrang busy ako nag-i-encode as admin encoder. And pag nag-office naman kami with other place, kapag lumalabas kami sa part-time, nagdadala talaga ako ng isang Crybaby sa table ko. Parang naging inspirasyon ko siya na gawin ko siya. I don't know every day na may part-time ako sa labas, nagbi-bring ako ng isa. Or sinasabit ko siya sa aking bag. But nangihinayang kasi ako kasi ayoko magdumi. So itong bigay ni Sweetie, hindi ko tinignan yung box para surprise kung ano ang aking mabubunot, at sinama namin to sa vlog. Ang nabunot ko ay itong naka-white. Ayan siya. Ang cute-cute niya, o diba?
Ang cute niya, guys! Alam mo, sila ay mayroon pang collections ngayon, mga damit, accessories. Diyos ko talaga, yung alam ko yung mga kabataan ngayon, halos sila ay mag-collect at pagandahin nila ang mga crybaby collections talaga nila. And it's so cute. Ang cute niya. Tingnan mo naman, oh. May tipara pa yung mga collections niya. Ito mo ng pampaan niya, oh, diba? So, I'm so happy to have a new Crybaby Vacation Mode collection siya. Eto siya. Ayan. Pasensya na kayo sa nails ko. Hindi pa ako nakakapunta sa aking pink nails. Nakaschedule ako next week kasi medyo busy nga. Alam mo naman, first week, ang dami mong tinatrabaho. So, next week na ako magpapamper sa sarili ko. So, thank you, sweetie. It's another collection. Baba ko na muna siya. Next namang bigay sa akin ni Sweetie, tapusin muna natin ang mga bigay ng husband ko. Alam ng asawa ko nung nasa Dubai pa ako ay bumibili talaga ako nitong Lactacin na to. Lactacin or something. I don't know the pronunciation. Comment down below. And nung nag-mall kami, nakita niya haba ng pila. Ganyan na bang may ganyan. So napakita ko na rin to na nag-open kami ng gift. Binilhan niya ako ng pang-scrub kasi ang hilig ko pong mag-scrub, ang hilig ko mag-ahit. Parang sa isang linggo talaga, mahilig ako mag-pamper sa sarili ko, lalo na kapag ako ay busy. But I have a lot of time to love myself, to pamper myself kasi doon ako mas, alam mo, nare-refresh, mas nagkakaroon ng energy. Sabi nga, hindi natin kailangan gumastos ng malaki para alagaan yung sarili natin. You know how to take care and love yourself. Importante yan. Lalo talaga yung mga babae. Kailangan nating mahalin at alagaan ang ating sarili. Hindi para sa asawa natin or sa ibang tao. Yan po ay para sa sarili natin. Kasi sabi nga nung friend ko, nakakadagdagan ng self-energy, self-love, magkakaroon ka ng mas inspirasyon na mas gawin mo ang lahat, parang makulay at masaya ka. Yun daw. Siguro ganun, 'di ba? So, meron akong lotion na doon na sa aming bathroom at ito yung body wash. So, para body scrub or something. And may extra siyang ganito. So, pag lalabas ka, magta-travel, pwede din. So, natutuwa ako kasi yung niregalo sa akin ni Sweetie ngayon ay talagang nakalagay sa wishlist na yung mga importanteng kailangan gamitin. And kaya lang medyo mas expensive to pero okay na rin sa akin. Maraming salamat. Next namang regalo niya sa akin is hindi pala. Next is etong hikaw. Actually, pareho niya kaming niregaluhan ng anak ko. Yung anak namin ay may ganito rin pero para siyang butterfly kasi parang pag-graduation na namin sa kanya kasi si Tambelina mahilig din sa quintas at sa hikaw na masyadong maliliit lang, very feminine, very babae lang, alam mo yung mga maliliit lang, di siya masyadong mahilig mag-accessories, although pag may parties or occasion lang din talaga. So binilhan niya ako ng Kate Spade na hikaw. Ito siya na meron siyang heart sa gitna. Nabili namin to last Black Friday, last November. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nakita nyo naman sobrang haba ng pila sa Kate Spade. Talaga nung pag Black Friday, alam nyo namang naka-sale. So, nakakatuwa kasi naka-sale to at nakuha ni Sweetie. Sabi nga, pa-Christmas gift ko na yan sa'yo at kasama na rin dyan ang first wedding anniversary natin. Kasi last December 21, nag-first wedding anniversary kami kasi nga kinasal na uli kami sa church. Kasi yung first namin is civil wedding and last December 2024, December 21, 2024, 2025 at 2024 pala, sorry, nalilito na ako. Ay sa church naman kami kinasal. So, parang kaya sabi niya, hindi siya nanghihinayang sa mga special gift kasi sinama na niya yung aming wedding anniversary. Si Bingo talaga ay very thoughtful sa mga gift, lalo na sa flowers, sobra talaga siya. Ito naman yung second, ito yung quintas. Pinartneran lang din niya ng hikaw at galing pa rin to sa Kate Spade. Ayan siya. So, yan po ang pa-Christmas gift niya sa akin. And ano nga to? Wedding anniversary. Actually, nung wedding anniversary namin, napakita ko naman na nag-solbang kami. Tapos, namasyal kami.
and nag-dinner, nagsimba, kaya maganda rin yung pasyal namin. Medyo talagang malamig lang, kaya pag uwi namin parang sinipon naman siya, or ako ba ang sinipon, yun. Next naman, na regalo niya sa akin nung Pasko ay ito kasi is parang wedding anniversary na rin at saka Christmas gift. Nakita ko kasi si Angeline Quinto, pero alam ko yung ganito niya ay hindi Coach. I think mamahalin yun sa kanya. Can't afford pa nating bumili ng mga ganong bagay-bagay. Hindi pa natin priority. So, nung nakita ko to sa Coach, alam mo naman ang Coach ay may mga accessories din. Magaganda accessories niya. Marami din sa akin nag-request na magtinda ako ng mga ganitong Kate Spade. Itatry ko siya, pero makikita nyo rin yan sa mga Ross, sometimes TJ Maxx, nagtitinda rin sila. Pero I think old collections na yon, medyo cheaper yung price niya kaysa bibilhin mo sa mall or sa mga outlet mall. Kasi magkakaiba sila ng price. So, eto naman, nung nakita namin sa Coach nung Black Friday sa outlet mall, medyo mahal pa rin siya, hindi siya kasama sa sale. Pero sabi ni Sweetie, grab the opportunity kasi alam kong gusto mo yan at nakalagay yan sa wishlist mo. Pero hindi ko to pinabibili sa kanya kasi gusto ko ako mag-e-effort, ako ang bibili, ako mag-iipon. Pero sabi niya, sige na. Dahil nga dun sa nangyari sa amin, naisip niya talaga na sobrang tipid talaga ako at budget before Christmas. But for me, okay lang yon kasi kailangan yun ng pamilya ko at kailangan yun ng bahay para ma-organize. Mamaya ko sa ikikwento. Ayan. So, nung nakita ko si Angeline Quinto, malaki kasi yung kanyang braso. So, talagang pag mga ganitong bracelet, tamad ako. Tamad talaga ako ng mga ganito. Although nung nasa Dubai ako, parang nagkaganito na ako. Pero ibang brand, parang binigay ko na lang kay Mami. Kasi si Mami malaki ang kanyang braso. Kaya hindi ako nabili ng Cartier. Kahit ang dami nag-aalok sa akin, kahit can afford akong bumili. Tamad ako sa mga bangle. Bibili ako ng bangle. I think last bangle na nabili ko sa Thailand, na talagang halos nakachamba ako ng maliit at kasya sa braso ko. Hindi ako, kahit gustong-gusto ko mag-bangle na bracelet, hindi ako panati kasi hindi siya fitted sa aking braso. Kahit tumataba ako, hindi tumataba ang braso ko. But this time, parang nagandahan talaga ako. Ayan. So, eto siya. Diba ang ganda niya? Itong bracelet ko ay Christmas gift ko para sa sarili ko. Kinuha ko to dun sa friend ko sa Japan, sa kinukuhaan ko na accessories. So, i-comment, ilalagay ko na lang sa aking comment section kung saan na pwede kayong umorder. Alam niyo naman ang Japan, magaganda rin ang alahas. Kahit Dubai, ang gaganda. So, eto siya. Ang cute niya, diba? Oh, ayan. So, dito ko siya pina-partner and parang may in-order pa akong pusong bracelet na parang pwede silang tatlong magkakasama. So, ayan, medyo maluwag siya but for me, na-enjoy ko siya kasi sabi ko, ang ganda nung kay Angelique Quinto kasi kahit wala kang kasama, fitted kasi yung sa kanya parang fit na fit. Di mo naman siya pwedeng paputulan, diba? But for me, it's nice. Para siyang belt bracelet. And nabili ko siya sa Coach. Si Sweetie nagbayad niyan. Meron pa siyang Coach na ganito. Okay. So, thank you so much, Sweetie. Kasama na daw yan sa aking wedding anniversary. Ang daming ng regalo. Pero hindi porket marami akong pinapakitang regalo, ay ganun din naman po ang binigay ko sa kanya. Ayaw man niya ipakita. Pero babanggitin ko mamaya mga ilang binigay ko sa kanya. Syempre, pinaghandaan ko siya. Lagi kaming fair. Hindi ako asawang manlalamang. Sometimes pa nga mas lamang yung asawa ko. Kasi ang asawa ko ay very good man, good provider. Kaya talagang sulit na talagang bigyan pa siya ng mas deserve sa kanya. Next naman is ito na yung last gift niya for Christmas. Alam mo ang kwento nitong Evictang to. This is my third time na nagkaroon ako ng relong Evicta. Ito talaga ay naka-wishlist ko na last November pa na bago mag-Thanksgiving or Black Friday. Another new collections nila to. Yung ganitong watch. This is my first Evicta na bigay sa akin ni Sweetie. Ang kwento naman nito is nakita ko to kay Kim Chu. So, yung Kim Chu, hindi ko alam kung same brand kami or ibang brand sa kanya. Medyo mataba yung sa kanya. And I think right now, sinusuot pa niya sa mga movie niya, teleserye niya, or showtime niya. Nakikita ko. Ayan siya. I think last 2 years na to na regalo sa akin ni Sweetie. Christmas din, nandito pa yung mother-in-law ko. Ayan siya. So, happy ako dahil si Sweetie binili to online din.
online sa Evicta. Ayan. Pag Evicta online din, medyo mahal kasama na ang tax. I think that time nabili niya to ng $500 kasama na yung tax. After 5 days dumating siya. So talagang mahal din ng Evicta. Pero ang Evicta din makikita nyo sometimes meron din yan sa mga TJ Maxx, Marsh, I don't know if Marshall. TJ Maxx lang din yata, or sometimes meron sa Ross, I don't know, pero yung mga old collections yon na sobrang bagsak ang presyo. Pero yung kung gusto mo yung brand mo, punta ka talaga sa shop niya or sa online talaga. So online kasi sa Evicta nung Pasko ay mayroong bid, yung halimbawa 10,000, 3,000 ganon. So ako nakiganon ako for 1 month para akong tanga, but sabi ko gusto ko talaga yan, talagang gusto ko magkaroon ng Evicta na gold siya, na may black talaga yung gusto ko. Kasi may blue na nga ako. So sabi niya, ano ka ba, bilhin mo na lang kaysa magaganyang ka pa. Tapos sabi niya, ako na lang ang bibili. Sabi ko, hindi na, kaya ko na yun kasi nasa wishlist ko yan. Parang ganun sa akin. Kasi nga, last September, niregaluhan niya ako ng polong relo na silver. So sabi ko, tama na. Parang, kasi si Sweetie, every time kahit nung boyfriend ko pa siya, talaga ang regalo niya sa akin ay orasan. Pero sabi nga sa ibang pungsoy, hindi ka magandang magregalohan kayo, mag-asawa ng relo. Pero kay Sweetie kasi, very memorable pag binibigyan niya ako ng relo. Kasi, doon niya nakikita daw yung personality ko, and one of my good collections talaga yan kasi mahilig ako mag-invest sa relo. Kasi mahilig lang talaga ako minsan nakarelo, nakasingsing, nakahikaw, nakakwintas. Parang feeling ko I'm classic na, parang social na yung dating, parang feminine na yung dating. And kasi yung watch, useful yan all the time. Kaya hindi nawawala sa akin. So, sabi niya ngayon, bilhin mo na, ganyan-ganyan. So sabi ko, hindi pwede kasi nga may kailangan pa akong, kasi nga, nagpapaayos na nga ako ng bahay. So parang feeling ko ayoko. Tinitipid ko yung sarili ko. Although naman, God is good, from our business, from my work, ay may mga bonus ako na-receive. Pero talagang kinikipit ko, inuuna ko palagi ang dapat. Kaya proud ako sa sarili ko. Tinatapik ko siya. Kahit na I love to shopping or may mga priorities ako, may mga gusto kong ma-receive for Christmas, masyado kong nadisiplina yung sarili ko. Kaya I'm really so proud of it talaga. Yun. So, nung nakita ko, nabenta na siya. Kasi pag talagang new collections yata ng mga relo, although kahit sa mall, i-request mo talaga yon at maghihintay ka. So, wala na akong nagawa. Nung nakita ko, meron pa rin siyang gold, pero ang lumabas, kulay blue na. So, eto na siya. Yan. Blue na siya. So, sabi niya, ano gusto mo pa ba? Eh, alam mo naman ako, addict talaga ako. Sabi ko, sige, gusto ko talaga nung may gold, tapos kung may blue, okay na rin. Kasi pareho silang blue. Diba? Ito medyo dark blue lang. Ito parang dark, baby blue ba ang style niyan. So, sabi niya, sige ako nang bibili. Tapos natuwa naman ako kasi after onwards, dumating na siya. Kaya lang yun nga, medyo mahal din. I think pareho din sila ng price. Parang ito, pumatik pa rin ng $500 or $600 kasi new collections of the year nila. Although palagi silang may ganito, pero I think dun sa Fisher or something, I don't know, dun mo mamahal. Tapos may tax pa, may delivery pa. Buti na lang, we have sometimes free delivery sa Amazon, so nagagamit talaga na yung mga points. So, I don't know ha. Yun. So, meron pa siyang tag, meron pa siyang tape. Hindi ko pa masyado nagagamit. So, eto siya. Ayan. So, gamitin na natin. So, thank you so much, Sweetie. Naawa talaga siya. Pero sabi ko nga kay Sweetie, hindi ko tinatanggal yung dream. Ito siya. Ganda niya. Malaki siya. So, tama-tama. Dati kasi nagkatrabaho ko, diba, sa Daniel, sa jewelry shop. So, pumupunta ako doon kapag may pinalilinis akong alahas, pinatutubog, or pinaayos ko yung relo battery, or may pinapuputulan. So, maganda kasi nagagawa nila ng paraan. Sabi nga nung manggagawa sa akin doon, ang laki nung relo mo ngayon. Sabi ko, oo nga, malaki. So, yun na. Thank you so much, Sweetie, for Christmas gift. Parang feeling niya ito daw yung the best gift na nabigay niya uli ngayon. Kasi nga, Evicta. Tama ba? Invicta. May mga umorders na rin sa akin ito. But, medyo mahal nga lang siya ng konti. But, deserve mo yan. Ang ganda nung relo, promise. Hanggang dito muna yung mga kaya nating brand, pero ang gaganda, lahat ng reviews, kung makikita nyo online, magaganda siya at talagang very classic at mga social din yung mga relo nila. So,
kung mahilig kayo sa relo, talagang alam mo yon, makakapag-search talaga kayo. Talagang yun. So, naisip ko, I don't know if going to my birthday or this coming Christmas or whatever or my anniversary dito sa Amerika, gusto ko talagang bilhin naman yung silver na may black or itong gold na may black. I don't know kung may pera tayo, 'di ba? Lalo na uuwi tayo kaya kailangan natin magdisiplina, magtipid, mag-ipon para mas ma-enjoy natin yung bakasyon. Kailangan i-priority natin. But for me, happy muna ako dito kay Sweetie. Thank you so much. At least I have 3 evicta na. Yung isa kasi is regalo ko sa sarili ko, rubberized naman siya na relo. Yun kasi is summer watch. Mamaya siguro ipakita ko. So, thank you so much, Sweetie. So, tapos na tayo kay Sweetie. Dadaon naman tayo sa mga Christmas gift ko na yung iba is wishlist ko pa before way back 2024. Kasi nung umuwi kami ay marami kaming gastuson kasi kinasal kami, nagbagong taon kami doon, nag-New Year kami. Tapos parang I have 2 times na umuwi ng Pilipinas, tapos nag-Bangkok pa ako noon. So parang ang dami kong ginawa ng mga panahon na yon, ang dami kong binudget, pero nag-enjoy ako sa taon na yon. Last year naman, okay naman, na-enjoy talaga namin. Pero medyo naging malaki din yung gastos ko kasi ilan din yung pinuntahan naming states dito sa Amerika. Parang nag-Las Vegas kami, nag-Chicago kami ng birthday ko. Tapos medyo lumaki rin yung gastos namin nung na-pregnant ako kasi na-hospital ako noon, may mga medications. But it's okay para yun sa baby namin. And after that naman, eto na nga yung the biggest na nangyari sa amin this coming November bago magpasko, ang dumating ang maraming ulan at ang totaling bagyo pagkatapos ng lindol. Hindi ko ina-expect na makakasama kami doon kasi at the night bago ako matulog, tinawagan ko pa sina mami kung nakakain na sila, ready na ba yung mga ilaw nila kasi ayoko na magsisindi sila ng kandila kasi nga syempre accident naman ng front of sunog, okay ba ang pintuan nila, may mga pagkain ba sila, may mga extra gamot pa sila, okay naman sila that night. Nasabi nga, naku, Diyos ko, ayokong, naalala ko yung sinabi ni mami, naku, Diyos ko, ayokong matanggal tong aming bobo, ganyan. After that, tumawag nila sa akin, napakamadaling araw. Ayoko talaga nang tinatawagan ako na madaling araw kasi nga may vertigo ako. And God is good kasi hindi na ako nabe-vertigo ngayon. Kaya alam nila na naka-silent yung phone ko. Basta sabi ko, kay Dingo kayo tatawag or mag-text na lang kayo at pagkagising namin, mag-response naman agad kami. Or case of emergency, you can call the phone of your papa. Sabi ko kay Tambilina kasi si Dingo ay hindi siya nagsasilent. But on my side, nagsasilent ako. Alam ng asawa ko na hindi rin ako basta-basta niya ginigising by respect kasi nga mahirap ako sa gano'n dahil may vertigo ako. Yun. So, wala akong nagawa magang-maga. Nagising ako dito is around 5 o'clock yata or sa Pinas is 7 o'clock pa lang ng gabi. So, yun nga, akala ng anak ko na, this is a short story, short lang din. Kasi feeling ko ito yung the biggest gift na nagawa ko ngayong Pasko or ngayong 2025 sa akin, sa pamilya ko, kina mami at sa pagtulong ko sa kanila. So, yun nga, na-wash out yung bubong namin, na halos nakita ko ang mami at daddy kong nakitulog sa aming mga kapitbahay, sa mga kaibigan namin. Although we prepare na mag-hotel sila sa bayan, pero ayaw nila kasi nga marami kaming gamit at gusto nila safe. Nakita ko ang ilang linggo na sobrang lakas ng ulan, na halos bahang-baha at parang swimming pool ang loob ng bahay namin. Nakikita ko na halos ang mga gamit namin ay basa na at hindi na sila pwedeng pakinabangan. Nang umiyak ang mami ko, ay naiyak ako. Naiyak ang mami ko at daddy ko na ang sabi ng mami ko, kawawa naman kami. So sabi ko sa kanya, hindi ka dapat maawa. Siguro they have a purpose kung bakit. And marami naman akong friends, family, best friends, sa side ni Sweetie, sa aking mother-in-law, sister-in-law ko, sa mga kaibigan ko, best friend ko, aking pinsan si Mika, na talagang tumulong agad sa amin, nag-rescue, lalo yung ninang ko, ninang baby, sina Iris, yung mga kabataan ko, na talagang tumulong, pumunta ng Meralco, tumawag kay Kapitan, and kina EJ, na talaga nagpadala ng rescue, na pwedeng rescuehin sina Mami, kasi that time nawala na sila ng kuryente, pati kuryente namin ay na-damage na, at saka, hindi na sila pwedeng gamitin kasi sila ay makokuryente or something na. So, I sit back and relax. Kinausap ko ang asawa ko kung anong dapat gawin. Nagplano kami.
And then, kinausap ko sina mami at daddy. At yun nga, napagplanuhan naming humanap ng sapat na kayang budget namin para mapagawa at ma-start na namin yung bahay. Kasi for sure, sunod-sunod pa rin ang tag-ulan at ayokong magkasakit sila or ayokong ano pa ang mangyari kasi gusto ko yung safety nest. Especially, yung aming bubong ay nakadamage na ng kapitbahay. So sabi ko, kailangan ko rin ipag-budget at makatulong din ako dahil they asking help din. Pero dahil nga pagkalamidad, ang alam ko, kanya-kanya muna tayo, 'di ba? But hindi kasi kami gano'n ni Mami. So, kami naman ay mababait na tao at madali din naman kaming kausap. So, after that, ang dami nang pumunta, madami na nagsabi, madami na nagbigay, kung magkano. Doon lang po ako sa kaya ko. For me, I'm so proud for myself na the biggest gift ko to para sa sarili ko. Hindi dahil nag-aangat or magyayabang ako, hindi. Pero yun talaga ay lesson learned na natanggap ko sa advice ng mami at daddy ko, asawa ko, at saka yung mother-in-law ko nung that time na nagbibigay din siya ng advice. Na natandaan ko noon, ang sabi ng mother-in-law ko na kailangan if you do your work, ay talagang kailangan yung magtabi. Kasi importante ang nagtatabi. Maging maliit man o malaki, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba o makipagkompetensyahan as long as lahat ng pinaghihirapan nyo ay nakikita nyo or may natatatabi kayo. Ganon din si Mami. Since nagtrabaho ako sa ibang bansa, yun at yun ang naririnig ko sa kanya. Hindi man ako naging perfect before, marami rin akong pinagdaanan, pero this time kasi nalalo na asawa ko, ina ako, tapos nakikita ko yung pinaghihirapan namin, napapagod din ako, kahit may mga gusto kang bilhin o puntahan or whatsoever, pero parang mas gusto mo pa rin mag-save pa sa sarili mo. At eto na nga ito, dumating na. That time na tumawag sa akin ng mother-in-law ko, kasi kinumusta nga niya kami na baka may maitutulong siya, ay sabi ko nga sa kanya, Ma, tinandaan ko yung sinabi mo na ay lesser shopping na. Kasi eto pala yon, at least 1 year or 2 years na paghandaan ko, nakapag-ipon ako. So, dun pa lang, it's the biggest gift na napagawa ko po or natulungan ko po ang mami at daddy ko na mapaayos ang bahay nila or ang family house para sa lahat, 'di ba? So, yun nga, napaayos namin siya at hindi naman naging pabigat ang mami at daddy ko kasi may mga ipon at mga pension din silang naiipon, kaya willing talaga silang mag-share at tulungan kami mag-asawa. But sabi ko sa kanila, okay na kung anong kaya mong ibigay, yun na lang, 'di ba? So, nung nakita ko siya nung Pasko, dahil talagang pinush ko talaga na maabot ang Noche Buena, hindi man siya magandang nakapagdekorasyon ng bahay, nakapagpatayo ng Christmas tree, pero masaya ako kasi mapayapa na sila na natutulog, wala nang iniisip, hindi kasi sila halos nakakatulog doon, nakakakain, na namayat nga ang daddy ko kaiisip. And alam mo yung natatakot din sila sa magnanakaw, although wala namang nanakawin sa amin, pero yung safety nest nila tuwing gabi na bukas lahat, nakakatakot, lalo na may anak akong babae. Syempre natatakot din ako at yung anak ko ay natatakot din. So alam mo, mabait ang Diyos, hindi ako nag-question, pero nag-ask ako ng something, pero ipinagdasal ko na lang sa kanya na sana before Christmas maidaos naman nila ang Pasko at pagsalubong ng New Year na maayos na ang buong bahay at mas lalong kaya ko yung budget ko. Natutuwa ako kasi sobrang work hard ko sa aming pasabay at sa mga small business namin, mga store namin, at mga ilang part-time ko dito sa Amerika. Sa tulong na rin ng asawa ko. Ang asawa ko ay always give her two hand, pero syempre hindi naman ako abuserang asawa. Ang asawa ko rin ay tao din, napapagod din, may mga pangarap din siya, may mga gusto din siyang bilhin, kaya I never ask help kapag kaya ko talaga. So, but syempre ang pera ko at pinagkatrabahuhan ko at ang business ko, syempre all the time, kahati ang asawa ko. Lahat ng pinaghihirapan ko sa asawa ko rin yun. So, lahat ng plano ko, kahit sa pamilya ko or whatsoever, ay asking permission sa asawa ko at advice niya kung tama ba ito. Nandun pa rin yung guidance niya. So, yun nga, they allow me na tumulong at galing to sa mga puso namin. Nung nakita ko na natapos na siya, nakita ko nag-celebrate na sila, masaya na yung kainan nila, and they welcome 2026, sabi ko, sulit pala talaga all the sacrifices. And totoo din pala yung mga payo ng mga magulang natin na kahit gusto nating bumili, sometimes you have to discipline and control. Kasi hindi natin alam ang kapalaran or panahon na mangyayari. Knock on wood, we never know what will happen. Walang masamang mag-wish, walang masamang bumili, walang masamang mag-travel, whatever. Ubusin mo ng ubusin kung gusto mo, pero
maganda pa rin nagtatabi ka, at especially ay tulungan mo yung sarili mo maging healthy at malusog ka para mas marami ka pang magagawa. And this time, I'm really proud to myself, Maria Dennis Cusi, kasi this is my first time din talaga for almost 2 years na sobrang disiplina ko. I make it plan, I make it goal, I make it silent for everything. I'm so proud of myself talaga na mas mabilis kong nagawa, kumilos na gawin. Although alam ko nandyan yung mga friends and families ko natutulong, but siyempre minsan nakakahiya din mag-ask ng help, lalo na kung alam nila na maayos ka naman, nagtatrabaho ka naman, so they know that you save for your future, di ba? So yun at yun lang din naman ang sinasabi ko all the time. So nung nakita ko siya, sabi ko, this is the best gift ever for myself this year, 2025. Ito po siya. Ayan. So, thank you so much, Papa God, for all the blessing. Ay, pinatibay mo ako ngayong 2025 kasi hindi lang yon, alam mo yun, nawalan pa ako ng anak. Tapos, nawala pa yung mga bubong namin. But if you see that blessing, kahit sobrang naiiyak ka na, pero natatapik mo yung sarili mo, you're so very proud kasi kapag handa ka pa talaga at Girl Scout ka pala talaga, lahat mabibigyan mo ng solusyon at mapapahinga ka na lang na okay. Although nawala siya, pero kung nandyan pa naman ang trabaho, why not na magtabi ka uli? And alam mo yon, pagsikapan mo uli and for sure babalik yan. Sabi nga, ang pera ay bumabalik din, ang trabaho naman nandyan. Kaya if you have a work, you have a business, maliit man to o malaki, pahalagahan mo, mahalin mo. Although tao ka lang din, napapagod ka, pero wag masyadong mareklamo. Kasi the end of the day, yan at yan ang tutulong sa'yo at magbibigay ng blessings sa'yo. Especially, talaga ang pananalig ko ay sobra. At age of 45, masanalig talaga akong magdasal, magnobina, magrosaryo, magsimba. At sa tulong na rin ng aking partner, talagang kahit very simple lang yung buhay namin, ay talagang naidadaos namin ng masaya, malusog at tahimik. Ayan, diba? Ito siya, ayan. So proud, I'm so excited kasi nalulungkot ang mami ko dahil some of our things tinapon na namin kasi hindi na talaga kaya. Yung iba naman pinamigay talaga namin para hindi tayo busog. So sabi ko sa kanya, pag uwi ko, pag-iipunan ko yan at pag may extra ako, papagandahin pa natin yung bahay para sa ganon presentable para sa lahat ng aming pamilya. Diba? Thank you, Papa God. Thank you for the blessing. Thank you for advice of my mother-in-law. Kasi narinig ko sa kanya, huwag ka na mag-shopping, ganon. So, I remind myself, I love shopping, I love bag, clothes. Pero kasi ako, kahit bumibili ako at kahit kinang business ko, I discipline myself. Kasi mahilig ako mag-mix and match. Marami akong damit, pero sometimes may gusto kang bilhin. Pero dinidisiplina ko talaga. Nakatulong talaga to. Kaya hep hep, hooray! Diba? Yun. Pero syempre, dahil nga nagkaroon naman tayo ng bonus at binigyan din naman tayo ng bonus ng asawa kong konting ampaw for sharing. Sabi ko, it's about time naman na i-relax ko yung sarili ko, pasayahin ko, and may mga wishlist ako na talagang gusto kong bilhin. First talaga, umorder ako sa Japan. Mahilig ako mag-invest sa accessories. So, kahit sa Dubai, umorder talaga ako. But, sabi ko nga sa inyo, hindi siya ganun kamamahaling alahas, pero alam ko in the near future makakatulong to. And I share with this one po my mom, kasi ang mom ko mahilig din sa accessories, sa alahas, ganun din ang anak ko naman mga kwintas lang, hindi siya masyadong mahilig, kaya kami lang talaga ni mami. So this Christmas, umorder ako ng isang necklace sa Japan. Mababa lang din yung gold niya, pero nagustuhan ko yung model niya. And I got this one. Yan, yung first ko. Mura lang din naman yan. And, ano pa ba? This one. Meron kasi niregalo sa akin, sweetie, pagkarating ko dito sa Amerika, yung kwintas na white gold na may puso. So, naghanap ako ng may bracelet nun. So, nakahanap ako sa Japan. Ito siya. So, maganda talaga siya. Alam mo, mababa lang din yung mga bigay sa akin ng friend kong yun. Ililink ko or i-message nyo ako kung gusto nyo bumili sa kanya. Kasi sa Japan, ang gaganda ng accessories din. Promise! Next naman, regaluhan ko rin yung sarili ko kasi I waiting for this. Dahil sabi ng friend ko, meron din necklace na ganito na I think this is a ribbon one. At nakita ko to sa Kate Spade. Ito siya. Diba? Ang cute niya. Ribbon na necklace. Hindi ako mahilig sa white gold or silver accessories. Kahit mga relo ko, napaka-limited lang. Pero pag nakagusto talaga ako, bumibili ako. Kasi sometimes ay ginagamit ko siya, mix and match sa my clothes. Pero mahilig talaga ako sa gold. Pero this time,
Kapag winter kasi, medyo malamig, maganda rin yung mellow lang yung accessories ninyo. Na-search ko yan, I don't know ha. Yan, very classic lang siyang earring. Parating na rin yung necklace ko kasi galing yung Japan. So, or meron din tong kapartner sa Kate Spade, isi-search ko. Pero na-order ko na rin yung sa Japan. Ayan na naman tayo. Next naman is, I got this bag sa Target. Kasi sa Target, nag-sale sila. And nakabili na ako before nung maliit na black na ganito at saka brown. Dati medyo expensive sila. Parang $30 or $35. Ngayon, nagbaba sila. So, naisip ko rin na magtinda or maglagay ng mga ganyang items sa Dance Pink Closet kasi may umu-order nyan sa akin. Pero hindi kami magtagpo ng mga suppliers ko sa Bangkok. Kasi magaganda rin yung ganyang na bag sa Bangkok. Hindi ako nakabili noon nung pumunta akong Bangkok kasi puros damit yung pinokus kong ipamili para ipagtinda ko dito sa Amerika. So, nagbili rin ako ng mga personal kong damit kaya sikip na ang mga maleta namin. Siguro soon pagbalik ko. So, I got this one. Dahil year ko ngayong Virgo ay kulay green. So, I got a bag of green. I have a 2 bag of green na gagamitin ko once in a while if I have work part-time outside. Mahilig talaga ako sa malaking bag. Pwede ko tong ipang trabaho, ipang travel. And kapag pumupunta kami somewhere, pag may mga lakad kami ni Sweetie, kasi nga sometimes we have a power bank, mga gamot namin, pagkain or something. Gusto ko lahat nandito at wala akong nakakalimutan. So, I got the green one. May tinda ako nito na kulay black, white, something parang nabili na siya. So, yun. And next naman, I got the pink one. Ito, wala pa akong ganitong bag na pink. I love pink. This is my first color na sobrang mahal na mahal ko talaga ang pink. Pero dahil nga tayo 45 na, sometimes napapaibig na ako sa mga classic colors like white, black, brown, cream. Pero most of the time, nagko-colorful pa rin ako kasi kaya pa naman, bata pa naman tayo. So, dahil nga may mga travel tayo at may mga na-collect na akong damit na kulay pink, ito ang gagamitin kong bag. Alam mo naman ako pa nagka-travel ako kahit isang taon pa. Lagi na talaga ako nagsisave ng mga outfit ko, bags ko, kahit asawa ko, pinaghahanda ko. Or sometimes yung anak din namin, dinadagdagan ko na kasi nga gusto ko prepare na, wala na akong iisipin, wala na akong gagasusin, kundi budget na lang namin para relax din talaga. I don't know kung ganun din kayo. Ayan, yung pink. Then I got the black one. Itong black one, lagi ko siyang dala. Very easy bag. Alam mo naman ang black, para lahat yan sa mga kulay na ating damit at mabilisan talaga tong gamitin. Syempre, dala ko yung Mio Mio ko na bear. Ayan. Dahil nga green ako ngayon. This is my lucky color. Yun. Tapos, lagi rin ako nagtitinda ng na bag na Juicy Couture. So, nung lately, namili ako ng Juicy Couture kasi mabenta to sa akin, lalo na sa Pilipinas. Alam mo, maganda talaga mga pasabay customer ko. Yun ang bilhin nyo sa akin kasi madala ang nagaganon sa probinsya natin. So, bilhin nyo naman dahil kaya naman sa bulsa at hanggang kaya kong bumili ng mura, ay ibibili ko. I think it's her first collections ngayong 2026. I don't know, baka meron na to before. Binili ko siya kasi it's my favorite color. Meron akong Juicy Couture. I think dalawa na ba or ikatlo na to. Black din siya. Parang black and silver. So ito naman, baby pink. So I think dadalhin ko to sa travel ko. Pag uwi ko hanggang Pilipinas, parang gusto ko siya. Para kung may ma-arbor man, okay lang sa akin. Pwede din gamitin ito ng anak ko or mami ko. Napakaganda niya. Very travel bag siya. And pag binuksan mo sa loob, malaki siya sa loob. So, maganda siya. Ayan. I don't know, baka meron pa nito. Meron akong magtinda. PM up below lang kayo sa akin. Ayan. So, alam niyo talaga, hindi ako nanghihinayang bumili ng bag. Lagi ko itong sinasabi. Kasi nga, salitan kami ng anak ko, mami ko. Although yung anak ko, may sarili siyang gustong bag. Pero, may mga bag siyang nagugustuhan. Pero ang mami ko, pareho kami nakakagusto niyan. Yeah. Tapos, pakita ko na rin sa inyo yung gift sa akin ng BFF ko from Chicago, si Jenny. Binigyan niya ako ng pera. So, sabi niya, bili ka ng gusto mo. Ang binili ko ay slippers. Pakita ko na lang sa yung slipper ko kasi nandun siya. Tinatamad ako maglakad. And itong Anklein na bag. Ayan. So, ang ganda niya. Pink pa rin na may brown. Hindi ko na siya masyadong ginagamit. Ipapak ko na kasi plano kong paputulan sa Lucena. Kasi sa Lucena, sa probinsya namin, may putulan. Kasi masyado siyang mahaba. So, bago ko siya ibalik dito. This is parang
get ready bag. Pagsimba, paglabas, malaki rin yung loob niya, kasyang wallet ko, kasya yung cellphone ko, power bank ko. Yan yung mga gusto kong bag kahit akala mo, feeling mong maliit, pero all the way, malaki siya. Okay, so yan yung gusto ko. Thank you so much, Jen. And one of their office mate of Sweetie na friend ko na rin si Princess. Usong-uso ito. Ang dami nag-PPM sa akin na magtinda ako nito. Yes po, simula November or Black Friday, nag-sale sila, nagbagsak sila. Nakikita ko sila sa mga Facebook, TikTok, YouTube na nagbebenta ng Trader Joe's. Alam mo, palagi rin kami sometimes pumupunta dito para mag-grocery pero hindi ko na-vlog, hindi ko na-pictures kasi nga for me parang normal kasi medyo mamahalin ng mga tinda nila pero ang sasarap, ang gaganda din. So, I think this week pupunta ako kasi may nag-request one of my good friend, si Veronica from Dubai. Kaklase ko siya nung college. Gusto niya magpabili ng ganito pero sabi ko nga hindi ko alam kung bumalik na siya sa price. Pero sabi ng iba may iba pa daw sale. So titingin ako, maglalagay ako dyan sa store sa Pilipinas at pwede din kayo mag-PM sa akin kung okay at mura pa ba siya. Kasi parang pumapatak yata siya ng $5 or $3 na lang. I don't know kung ganun pa rin siya. So, thank you so much, Princess, for your gift. Ayan, ang tote bag. Alam mo, maganda ang tote bag. Gamitin, pang hand carry, araw-araw yung trabaho. Kasi pwede yung malabhan. Yun. And this is another jacket. Ito talaga ay binili ko siya sa Walmart. Nag-sale siya. $30 siya, $10 na lang. Isipin nyo. So, bumili ako nito kasi nga, hindi pa naman sure, pero parang may mga part-time job akong gagawin this time. At ang tagal kasi ng winter dito, parang inaabot pa ng June to July. Mahangin pa rin siya, malamig pa rin siya, nag-jacket pa rin ako. And most of the time kasi na pinapasukan kong trabaho, palaging malalakas ang aircon. So mahina ako sa lamig, hindi ako nakakapag-concentrate. So kailangan talaga comfortable yung mga suot ko. Although ang tagal ko na sa Amerika, nakapag-adjust na naman po ako. Pero depende talaga yun sa katawan mo. So nabili ko siya, pwede din pang araw-araw na jacket, mabilis siyang labhan. So, isa rin to sa Christmas gift ko sa sarili. Next naman, di ba nagpunta kami ng Pop Mart. Gustong-gusto ko to, nakikita ko rin to sa mga TikTok. One of the collections of Baby Cry Baby. So, nilalagay ko to sa lalagyan ng mga ballpens ko. Akala ni Sweetie kulay brown yung, sabi niya kulay brown na makukuha mo or kulay black. Gustong-gusto niyang gano'n na makuha ko. But sorry, kulay pink, it's my favorite color. So, ito yata yung second time kong bumili ng sarili kong pera na hindi regalo na Crybaby. So, ang ganda niya, guys. Ewan ko ba, napaibig din ako sa... Eto na ang wishlist ko last 2024 bago ako umuwi nung aking wedding. So, nung nag-diary ako noong 2025, inilagay ko pa rin siya sa wishlist kasi may pondo po talaga ako dito. So, yung pondo ko talaga, hindi ko siya kinikibo, iniisip ko kung kailan ko siya bibilhin. Hindi ako magaling mag-makeup, pero I love to collect makeups from Korea, Bangkok, mga American brands din dito, Italy brand, halo-halo. So, nag-i-stock din ako palagi sa mga Maybelline, lalo na sa MAC. Gustong-gusto ko ang mga lipstick ng MAC. Since pa naman nag-work ako sa Dubai, kahit na nag-work pa ako sa Bangkok, talagang MAC yung lipstick ko. Dahil doon ako tumatagal, or Maybelline talaga. Or Revlon, maganda rin ang Revlon sa akin. And yung Dior, maganda rin sa akin. Lalo na yung powder, gumagamit din ako ngayon doon. Pero tuwing pumupunta ako ng Ulta, makikita ko rin, pero mas sanay din talaga ako sa Sephora kasi may malapit din sa Sephora, lalo na dito sa amin, malapit yung Disneyland, may Sephora sa, Sephora sa loob nun. Alam mo, Sephora mamahalin din talaga. And lagi ko itong nakikita sa mga vlog ni Jamie at ni Hazel King. Yan ang mga idol ko sa mga makeup. Diyos ko, paano pa ba ako gagaling sa makeup kahit anong pag-aaral ko, anong advice, pagtuturo, yung kilay ko nga, hindi ko pa maayos-ayos. Pero, you know naman me, I love pictures, so gusto ko maging presentable, pagsisimba ako, lalabas ako, magtatrabaho ako, I want make sure na very presentable naman din ako nag-aayos. And especially, ayoko maging mukhang losyang. Hindi na nga ako ganun kagandahan, papabayaan ko pa yung sarili ko. I more than love myself talaga. Kasi kapag mahal ko yung sarili ko, feeling ko, mahal ako ng paligid, mahal ako ng universe, although hindi perfect, maraming pagsubok, pero nalalampasan ko, and after that, I cheer up and smile din talaga. Kasi mahal ko ang sarili ko. Lagi niyong tatandaan, unahin niyo ang sarili niyo, kahit ang daming binabato ni universe sa inyo, ng paligid ninyo,
nothing happen, pero kung mahal nyo ang sarili nyo, aalagaan ninyo, makakapag-isip kayo ng mabuti at mabibigyan nyo ng solusyon lahat ng binabato ng universe inyo. And through prayers din talaga, nare-relax din talaga ako. So, dami kong sinabi at kwento. So, nagpunta kami ng Sephora. Alam mo, sabi nga ng asawa ko nung pagkabayad ko, para daw akong tulala hanggang sa parking. Kasi nga, kahit alam kong may budget na to, isang taon ko nang pinag-isipan, and halos nakikita ko talaga dun sa vlogger na si Jamie, na wala na siya ngayon sa pag-vlog niya. So, parang sabi ko, sige na nga, bilhin ko na nga rin siya. But first, ipakita ko muna sa inyo ang binili ko. Alam mo sa Sephora, pag pupunta kayo dun sa may cashier, sa mga gilid, marami dong sale. May mga $15, $10, may mga clinic din. Pero mga maliliit lang siya, mga travel handy, skincares, makeup. So, pwede nyo rin yung ipack at pwede nyo rin ipang regalo pag birthday, Christmas, or any occasions, diba? So, yung anak ko, binilhan ko rin ito kasi nakita ko yung anak ko ay lagi ding namimili sa Watson, sa SM daw, or minsan sa Pacific sa bayan. Nagko-collect siya ng magaganda ang makeup kasi pag may event siya sa school or whatever, at least may mga meron na siya. So, sabi ko nga, ba't hindi ka nagpapabili dito? Nahiya daw siya. But for me, dadalaga na siya. So, dahil mahilig na rin ako mag-collecta ng makeup. Although, hindi naman lahat masyadong bongga ang brand or mamahalin. But sa'yo rin yun as long as hindi ka ma-allergic, safe ka, check the comment sections, ay talaga namang mapapabili ka. So, yung anak ko, pareho na kami, sinishare ko na siya ngayon at nag-share na rin siya ng mga ilang makeup. Hindi siya masyadong kikay or girly ang aking anak, pero any occasions, nag-aayos naman talaga siya. So, nabilhan ko rin siya ng ganito, pero yung kanya kasi napadala ko na sa cargo. Ang dami kong binili kasi tuwing nagta-travel ako, iba yung makeup ko para sa bahay at iba rin yung nakalagay sa travel pouch ko. For sure soon, iba vlog ko yan para ma-save ko rin sa digital diary ko na ganun ako kaarte. Hindi naman yun sa kaartehan, pero sa akin kasi mas gusto ko yung organized para alam ko yung bibitbitin ko pag magka-travel ako or ano lang yung ginagamit ko sa bahay. Kahit sa mga brushes ko, sa mga suklay ko, meron ako niyang pan-travel at meron ako niyang sa bahay. Meron din ako nakalagay sa bag tuwing aalis ako or may pupuntahan kaming ng asawa ko or pupunta ako ng trabaho. Doon mo makikita kung paano ka organize. Hindi yung salin-salin yung gamit mo, gulo-gulo. Parang hindi ako masyadong fanatic sa ganun. So, as long as naman you have the budget, diba? So, nagbili ako nito, kulay, para siyang pink, maganda siya sa mata. Alam mo naman ako, mahilig ako na medyo parang puti-puti yung mata ko. Parang feeling ko buhay na buhay ako at maganda ako sa picture ko. Kanya-kanya naman yun, diba? Hindi naman ako perfect mag-makeup, but for me, ganun ako mag-alaga sa sarili ko. So, I got two. Tatlo yung binili ko, isa sa anak ko. Yung isa kasi ilalagay ko dito sa aking makeup at yung isa naman ilalagay ko sa travel pouch ko. Papakita ko sa inyo kung paano ako nag-organize ang travel pouch ko. Importante yung mga babae na maging organized tayo para sa ganun hindi tayo messing tingnan, diba? So lalo na kung mahilig tayong mag-ayos ng ating sarili. Tapos itong white, ito talaga yung gustong-gusto ko, mga ganitong white. Ayan, so isa yan sa aking vanity, isa rin yan sa aking travel pouch. Next naman binili ko is yung lipsticks na lip gloss nila. Ayan, padyang brown daw siya, brown. Alam mo talaga ayaw na ayaw ni Edison. Wala pa BFF na mag-brown ako. Although morena ako, parang feeling ko bagay naman. Kasi since nagtrabaho ako, college ako, yung mga Maybelline, ganito yung ginagamit ko. So, ito hindi ko na to gagamitin kasi lalagay ko to sa aking travel pouch. Dahil ang dami ko pa ng lipstick, then may binili pa akong bagong MAC. So, yun na muna ang ginagamit ko. So, ito pang travel ko na. Next naman, niregaluhan din ako ng office mate ni Tingor, one of my good friend na si Julie ng Clinique. Ang ganda nung lipstick nung ano niya, Clinique. Hindi ko rin to gagamitin. I think pag uwi ko na lang or pagka-travel ko. Medyo pink siya na may pagka-brown. Ayan. Alam na yung mga gusto ko. Yan. And meron pang ganito. Yan. So, thank you so much, Julie, for your Christmas gift. Nakakatuwa yung mga friends mo, no? Maganda talaga ang mga friends mo. Alam yung mga useful na gagamitin mo para magaan mong gamitin, 'di ba? Yung parang love mo talaga yung tao na ay gusto niya yan, gusto niyang gamitin ito. Yung doon mo mapapansin na kilala ka ng friend mo as yung personality mo kasi alam niya yung mga hilig mo, ayaw mo or whatsoever. Ganon.
Next naman is I got my Maybelline for Eyes. Dito yan. Hindi ko na rin siya gagamitin. Gagamitin ko siya for travel. Kasi this year parang may 3 kaming pupuntahan. Ilang states at saka Pilipinas. Yun. So, hindi ko pa alam kung kailan yung Pilipinas. Pero yung special day of Christmas at New Year, sure na sa Pilipinas kami yan. Ito na yung pinaka the biggest na binili ko talaga na naka-wishlist ko na to ng 2024 kahit nung nasa airport kami sa Taiwan na wala namang tax na medyo mura-mura. Parang sabi ng asawa ko, bilhin mo na siya kasi ang tagal mo nang gustong bilhin yan. Although nakapag-try na tayo ng mga ganitong medyo mamahalin nung nag-work pa ako sa Dubai. Pero dahil marami tayong priorities at okay naman ang mga simpleng makeup, di naman talaga tayo sobra nagme-makeup. Pero for me, parang gusto kong idana sa sarili ko na I have expensive makeup or expensive brand naman din talaga. And I got first is Gucci palette, matte powder. Ayan, Gucci matte powder. Ayan. So, tamang-tama to sa skin ko na parang dark or brown ba ako or morena. Ayan. I'm so happy. Ayan na siya, guys. Ayan. So, eto siya. Gucci. Ayan. Ganda niya, guys. Diba? And yung kanyang ang bango. Anong bango? Parang ayoko siyang gamitin. Yan din yung pangkuha niya. Gucci powder. Yan. Ayoko pa siyang gamitin, guys. Ang bango niya. And this one. Ang ganda niya. Alam mo yun? Parang gusto ko lang siyang ilagay sa kahon. Ayoko siyang gamitin. Talagang, alam mo yun? Pero I'm so very, parang, sige na nga. Hindi naman ako sisisi. I'm so happy and proud to myself na nakakabili na ako ng ganyan ngayon. Yung sinasabi na if you work hard, nagsisave ka, alam mo yung priorities mo, then kapag may extra ka, i-go mo yung gusto mo. Pero pag hindi mo pa kaya, you must have discipline kasi I think in the right time, makukuha mo yun. And I think this 2025, last December, ay pwede ko na siyang bilhin. Kasi may mga priority naman akong natapos, nakatulong naman ako sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, nakapag-save naman ako, and manatira naman sa amin. So parang for me, this is the extra at matagal ko na naman itong pinag-ipon at pinag-isipan. And sabi ko nga sa inyo, although pag may binibili ako mga gusto, mumurahin man or mamahalin, no, always ask advice sa aking asawa, sa mami at daddy ko, sometimes lalo na sa mami ko or sa aking anak. Parang kami lagi ang nagmi-meeting. At minsan ako pa ngayong umaayaw. Second naman na bili ko is Gucci blush on ito. Hindi ko talaga mabasa. Pasensya na kayo. Ayan. Yan yung second na binili ko. Ang ganda ng lalagyan niya, guys. O, diba? Gucci. Ganda niya. So, alam mo, nahirapan akong buksan to. Pero, buksan natin. Wait lang, guys. Guys. Yan ang mga hilig ko sa blush on, guys. Medyo pink na may pagka-red siya. At nakuha ko siya ngayon dito sa Gucci. Ayan. Ganda niya, guys. Pati lalagyan niya. Eto siya. Baka gusto niyang bumili. Ayan. Isang hinga pa. Iba parang habang nga daw nagbabayad ako, sabi ni Sweetie, para daw sobra-sobra ako napapaisip. Pero, what to do, ganun talaga, diba? Next is, I have another lipstick. Ito siya. Ito parang brown and may pagka... Ito talaga kasi ang personality ko eh. So, hayaan nyo na, mahilig talaga ako sa ganyan. Ayan. Tapos, may Gucci pa siya dyan. Oh, yes. Ganda nung lalagyan niya. Oh, yan. Yan po ang mga nabili natin na very little expensive. Expensive talaga siya ngayong Christmas. Pero, ito siya. Yan. So, ihinga na lang natin sa langit. Kaya nga sabi ni Sweetie, hey girl, tulala ka. Sabi ko. Sa Sephora ko po siya binili. Sabi ko, oo, tulala ako ng mahabang mahaba. Nung kumain na kami, parang doon ako na basbasan. Pero hindi naman ako nagsisi kung medyo expensive yung mga nabili ko. Kasi parang, hindi naman, sabihin na naman, pag sinabi mong price, mayabang ka. Hindi naman, no. Parang, siguro mga 15,000.
yung mga makeup na ganyan. Pero, diba sa 15,000, marami ka nang mabibili. But sabi nga yan na may matagal nang pinag-isipan for almost 2 years at pinag-ipunan. So, why not naman na minsan matry naman natin yung ganun mga social-socialang makeup, diba? Yan, kapupunod ko na mga nagvo-vlog na nagme-makeup. Pati ako ay nasa challenge mag-ipon at makuha yun. But it's good kasi naging inspirasyon mo sila na parang someday magkakaroon ka rin ng ganun. Darating din yung time mo na magkakaroon ka, and I think this is my time na ma-proud ako sa sarili ko na I work hard, but yung pagtatrabaho mo, hindi palaging deserve mong bigyan ng regalo ang sarili mo. Kung hindi, sometimes okay lang din yung sometimes at all the time, diba? Kasi for me ngayon, hindi ko lang sinasabing all the time you need to rewards or gift. Kasi hindi lang tayo nabubuhay palaging sa pera o regalo lang. Sometimes may mga biggest priority tayong dapat unahin na mas makakatulong sa atin in the near future. But this is Christmas. Alam mo, pag Christmas, may extra tayo, tapos may mga bonus tayo. Why not naman ang pasayahin natin yung ating sarili na walang konsensya? Kasi ang Pasko, ito ang pinakamasaya. Maliit man, mura man yung regalo mo, mai-enjoy mo talaga, diba? And for me, na-enjoy ko yung mga gift namin sa isa't isa or mga gift namin para sa aming mga sarili. Next naman, this is my last gift for this 2025. Alam nyo talaga, ang dami kong bag na nabili. Nasabi ko nga ayoko na ng bag. Pero ito talaga is nakalagay pa rin sa wishlist ko last 2024. At hindi ko talaga siya nabigyan ng pansin. Last time na dumating ang aking brother-in-law dito na nag-outlet mall, namili din yata sila ng mga polo or mga short dito kay Carl. Kung familiar po kayo kay Carl, ayan, nagpapa-order din ako ito sa pasabay. May mga umorder na rin nag-PM sa akin. Medyo expensive lang din talaga siya sa mall, sa outlet mall. Pero sometimes makikita nyo rin to sa mga Burlington, Rose, TJ Maxx. Pero medyo mahal pa rin. Hindi pa rin siya bababa ng mga magkano pa din. Pero ang ganda ng brand niya, i-search nyo siya. For sure, uso na rin to sa Pilipinas or sa ibang bansa, di ba? So, ako talaga nangarap na magkaroon ng kahit isa o dalawang Carl, di ba? Hindi pa natin kaya yung sobrang expensive na bag, but although kaya naman natin pag-ipunan, but not this time, may mga kailangan pa tayong unahin, di ba? At least yung mga bagay na nauusong bag na po-provide natin na pag-iipunan at na-extrahan natin ng effort, di ba? As long as nagagawa natin palagi ang responsibility natin, mga girls. So, I got this Carl. Ang gusto ko talaga, yung Carl na talagang Carl na original nila, na black lang. Tapos, andito siya, tapos andito yung bodyguard niyang aso. Kaya lang wala na talaga. So, sa haba ng pila noong Black Friday, na halos ang lamig na nga, halos yung mukha ng asawa ko ay parang bibigay na. So, sabi niya, bilhin mo na yung black to brown kasi pwede naman yan sa lahat ng mga outfit at saka new collections nila yung to last December yata. So, most of their bag is ganito. Happy naman ako kasi maganda yung kanyang handle. Ganda rin niya. Pag open mo ng loob, ang laki pa rin. Ito yung pinaka gusto ko. Kasya lagi ang mga power bank, mga personal things ko, wallet, cellphone na very safe. So habang naglalakad ka, okay na okay. Okay din ang zipper. Pag original talaga mga bag ninyo, talagang mapapawaw ka. Kahit hindi ganun kamahalan, pero kung maganda yung brand at okay yung brand at ulit-ulit ang price, maganda yung zipper. Yun ang tatandaan ninyo. Sometimes, maganda rin talaga tayo nag-i-invest sa mga mamahalin na bag or something. Hindi sa nagtitinda ako, nagpapasabay ako, but I realize din talaga na alam mo yun, kung bibili tayo ng medyo, but wala naman akong against doon, di ba? As long as anong kaya ninyo, go ahead, supportahan natin para matupad yung mga wish natin. But this is my wish for this Christmas, natupad siya. Pero nilagay ko sa wishlist ko na baka bumili pa ako sooner kung meron tayong extra. Eto na naman ako, sikip na nilalagyan ng bag ko, no? Pero happy ako nga kasi I shared sa anak ko or kay mommy. So pag medyo alam ko ng years ko na nagamit, ilang months, kinakargo ko na, tapos ginagamit ni mommy at ng aking anak. So wala akong panghihinayang doon. Para naman at least ma-experience namin lahat. Kaya pag nagbabag ako, iniingatan ko talaga kasi I love to share to my mom at sa anak ko. Kaming tatlo talaga. So, yaan nga. So, plano ko sanang bilhin yung pure black kasi na original talaga niya. First na lumabas. Or yung silver. I don't know, abangan nyo or baka madala ko yan pag nagbakasyon ako sa Pilipinas. Yun lang. Ito yung sobrang gift ko for Christmas. And, yun nga, the biggest gift ko talaga ay
nakapagpasaya din tayo ng ilang tao dahil namigay din tayo ng mga sacks of rice, and na-extrahan ko pa yan ng ham. Ito siya, ayan. So, namigay yata kami December 19 ba? Or December 19. Basta ganun, nalimutan ko na. So, isa pa rin yung sa special gift na ginawa ko ngayong Pasko to share my blessing. Hindi ko alam kung paano ko siya nagawa. But gusto kong tapikin ang sarili ko of 2025 kahit anong pagsubok, kahit anong man ang nangyari. God is good to me, hindi ako bumitaw sa Kanya, nanalig ako sa Kanya, nalungkot man ako, umiyak man ako. But for me, it's a big lesson for me is kapag nagtatrabaho ka, you need to save. Hindi mo kailangang malaking-malaki palagi yung sahod mo or makipagsabayan ka sa iba or makipag-compare ka sa iba na meron siya. Nako, i-stress mo lang yung sarili mo, wala kang magagawa. Kundi i-focus mo yung sarili mo, kung ano lang kaya ng katawan mo, tao ka lang din, napapagod ka lang din. So, huwag mong i-push at makipagsabayan sa iba. Maging happy ka sa kaya ng katawan mo, kaya ng isip mo, kaya ng paligid mo, anong ibibigay ng universe sa'yo. Pero sabi nga, walang masama na maglista ka ng mga goals and dreams mo ng kaya mo or kaya ninyong mag-asawa. Kasi kami mag-asawa, we always open, talk to each other kung ano makakabuti. Especially, ang special gift namin ay makapagbayad kami ng mga insurance namin, mga health card namin. Kapag tumatanda na kayo, isa na yun sa pinag-uusapan nyo para secure din kayo sa anumang mangyayari. Hindi nga natin alam ang mangyayari, always surprise. Kahit pa anong dasal, pag-iingat natin, pero kung ang pagsubok ay nandyan, you have to be prepared din palagi. Pero alam ko mabait ang Diyos, talagang iginagay niya tayo, lalo na kung nagsisisi naman tayo ng mga kasalanan natin, hindi naman mabigat yung ginagawa natin. Kaya most of the time, nagaguide at nabibless tayo kasi we always ask her guidance kung tama ba or mali ba yung gagawin natin. Ako palagi akong ganun. Every time I doing my work, lalo na sa mga small business ko, pag nagtitinda ako, laging may prayers and kutob at nagkakasukli naman ng blessing din talaga. Kaya for me, I'll always believe God is always be center for myself, sa aming mag-asawa, sa aming anak at buong pamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan ko, palagi ko pa rin pinagdadasal sa mga suki ko na sobrang bless ako. Maraming salamat talaga. So, yun lang masishare ko for what I give this Christmas, kung anong na-receive ko this Christmas. Kasi hindi naman kami dumayo sa mga family and friends namin ngayong Christmas. Talaga nagpahinga kami, nagbanding kami mag-asawa, time sa anak namin kahit LDR, we always report, text, video call, kahit sa mami ko, daddy ko, ibang friends ko, ibang mga kamag-anak ko, and kay Sweeting side. Ganun lang yung ginawa namin kasi alam namin ng Pasko sa Amerika ay most of the time gusto ng iba is magpahinga kasi yung holiday talaga or walang pasok ang hinihintay nila. Dahil sa sobrang sipag nilang magtrabaho ay talaga namang ito yung mga hinihintay nilang celebrations na long holiday, makasama ang sama friends and lalo na ang pamilya nila at mapahinga nila ang isip at katawan nila. So for me, yan lang po ang ma-share ko for 2025 Christmas gift na na-receive ko. Marami akong nakwento, marami akong na-share. Hindi lang ako nag-open ng gift. Hindi lang na mga wishlist ko before ay natupad ko ngayon. Hindi lang ako gumastos at napasaya ko yung sarili ko. Kasi alam niyo naman, ang pera, regalo, lumilipas yan. Pero sabi nga yung yung mga iba nating priorities na dapat paghandaan, dapat tinabigyan natin ng focus. Walang masama na mangarap tayo. Kung ibibigay to, ibibigay. Kung hindi naman, laging iisipin na may mga reasons ang bagay na yun. Hindi tayo lahat nahuhuli. Huwag natin compare sa sarili natin. Ay, nahuli na tayo kasi yung kasamahan ko may bahay na, yung kasama ko hindi. Kasi lagi tayong may proper time. God is good all the time. Huwag lang tayong maiinim. I practice to myself this 45 years old na I never ask anything, like kung pinipray lang talagang maging matatag ako, maging malusog ako, at matulungan ko pa ang asawa ko para ma-build namin yung mga gusto namin pinagpe-pray at pinagtatrabahuhan, especially yung guidance na matupad namin yung pangarap sa aming anak at sa aming mga pamilya or sa mga ibang tao pa namin gustong tulungan. Ayan. Yun lang ma-share ko, napakahaba na ng vlog ko. I'm so very happy na makapag-share ng mga ganito. Hindi to sa pagyayabang dahil nakakabili ka or may nagre-regalo sa'yo. Hindi po. Ito yung mga typical gift na, alam mo yun, kung gusto mo talagang ma-achieve, matcha-challenge ka talaga, na dun ka matcha-challenge mag-ipon. Parang dito papasok yung kahit
nagkatrabaho ka, nag-iipon ka, yung priorities ninyo. Pero sometimes, yun nga, lagi nilang word is rewards. Pero hindi pa laging kailangan rewards. Isipin mo pa rin yung back on the future para mas makatulong sa inyo. Sa asawa ko naman, very simple lang din naman yung mga gift niya na na-receive. Talagang yung electric pan na sobrang wish niya. Binigay ko talaga, guys. Eto yan, oh. Yan. Kahit ang dami na naming electric fan, may electric fan kaming malaki, may ceiling fan kami, may aircon kami, at kahit na yung winter na lamig na ako, na although buong bahay namin naka-heater na at mainit na, naka-electric fan pa rin siya. Ayan, binigay ko yan sa kanya. So, napaka-simple lang din ang mga wish ng asawa ko, mga pants, shoes, yun yung mga gusto niya laging nasa wishlist niya na nagagamit niya pang work, pang labas, pang travel. So, ibinigay ko naman lahat sa kanya. So, give and take kami. Hindi ako madamot na asawa. I'll always give, share to my husband, lalo na kapag may mga blessing ako. Sa aking anak, sa aking pamilya, or sa side ni Sweetie. Ganun na ganun ako kahit some of my friends or kakilala. Hindi ako madamot as long as kaya ko talaga. No pressure. Parang ganun. So, yun lang naman po. And, nagpapasalamat ako sa nanonood ng aming vlog last New Year. Napakatipid lang ng vlog namin dahil napakasimple lang ng celebrations ng aming New Year. Pero natutuwa ako kasi may dalawa akong new subscriber na galing dito sa Amerika. Yung isa ay California din, hindi niya nabanggit. And yung isa ay South California. Ayan, eto siya. Shout out po sa inyong dalawa. Maraming salamat sa pag-subscribe at pag-support at panunood po ng aking vlog. Hindi man ako kilalang vlogger, pero I love to save good memories sa aking YouTube channel, lalo na itong isa sa digital diary ko para makapag-save ako ng memories ko ng mga buhay-buhay namin dito sa Amerika or dito sa California. And alam mo yon, mapanood din ng parents ko, mga friends ko, and some of my families para alam din nila kung anong buhay ang meron kami dito. Hindi ganon simple ang buhay, marami tayong pagdadanasan, pero sabi nga, dasal lang tayo, focus lang tayo, wag nating intindihin ang ibang tao, ang intindihin mo yung sarili mo, pamilya mo, paligid mo, at paano mo ipe-prepare yung future mo. Yun yung talagang lagi kong priority this time. And siguro for me, sobrang grabe yung binigay ng 2025, pero minsan mahihiga ka na lang na, ay, natapos mo din at nagawa mo din. Kaya thankful and grateful and blessed and thank you, Papa God talaga. Kasi talagang pinagtibay ako ng panahon na yun. At doon ko nasabi na talagang mo yun, walang tutulong at tutulong sa'yo kundi sarili mo o asawa mo, anak mo, or pamilya mo rin talaga at the end of the day. Kaya maganda, unahin mo palagi ang sarili mo. Okay guys, thank you for watching my vlog. I'm so excited for this coming December 2026 kasi for sure I will get a lot of gift kasi sa Pilipinas ako mag-Christmas. Excited ako. I love gift. Mumurahin man yan, mamahalin, sobra ako maka-appreciate. Kahit nga yung hello, tawag lang, okay na sa akin. Pero I love to open gifts talaga. But anyway, hindi na nag-gift ang aking anak at ang mami ko kasi last birthday ko ay nagpadala sila at nagbigay sila ng pang-gift ko. Kaya sabi ko, wag na, tabi nyo na lang, sa inyo na lang, and pag uwi ko na lang sa Pilipinas, saka na lang tayo magbunutan at magagaluhan. So I'm so excited. Hindi malaki ang pamilya namin, but tuwing umuwi kami, we pressure na kailangan maging masaya. Kahit konti lang yung kinakain nyo, sama-sama kayo, malusog kayo, very simple lang kayo, tahimik lang kayo. Masaya na talaga yun. So guys, thank you for watching my vlog. I hope mag-vlog ako ngayong weekend para ipakita sa inyo ang first weekend vlog namin, kung ano yung routine na ginagawa namin now and then na nandito kami sa Amerika. Mag-share ako kasi maglilinis kami, magpapak kami ng mga kung ano-ano para sa aming shop. Magdi-deliver kami or magpipick up ng mga cargo box namin, ng mga orders namin this 2026. Kaya maraming salamat po kasi January 1st pa lang or second week pa lang marami na agad tayong trabaho. So, ibig sabihin, push natin yan. Okay guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye guys!